mahigit isang buwan ng pataas ang presyo ng petrolyo. Hirit tuloy ng mga taxi operator gawin ng 70 pesos ang flag down rate. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Holiday ngayon at wala masyadong pasahero, kaya tenga ang maraming taxi. Mukhang hindi makakabawi sa kita, lalo't may napipintong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Simula bukas, tataas ng 1 peso and 10 centavos ang kada litro ng gasolina, 20 centavos sa diesel, habang 70 centavos naman sa kerosene. Ito na ang ikapitong sunod-sunod na linggo ng oil price hike. Kasunod yan ng pagbabawas ng produksyon ng petrolyo ng Saudi Arabia, Russia at mataas na demand sa Estados Unidos. Kaya ang taxi driver na si Danny, siguradong mas mababa pa raw sa daily minimum wage ang maiuwing kita. Minsan nga sa 500 talagang nahirapan po kami talaga. Sobra talaga ng gas ng taas ng gasolina. Ang hanay ng mga taxi operator, nananawagan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pakinggan na ang kanilang hiling na itaas sa 70 pesos ang flag down rate mula sa kasalukuyang 40 pesos. September 2022 nang aprubahan ng LTFRB ang dagdag na 5 pisong singil sa flag down rate ng mga taxi para ito maging 45 pesos. Pero para sa mga taxi operator, kulang daw ito. Kaya naghain sila ng motion for reconsideration sa LTFRB na hanggang ngayon ay hindi pa rin inaaksyonan ng ahensya. Kailangan na raw ito ng mga taxi operator. 5 pesos is not responsive. It's not reflective dun sa pangangailangan ng driver. Yung additional 30 sa flag down, kinumpute lang namin yan based sa 25 na... Alam mo, sa totoo lang, dito sa sinihingi ng taxi, ang sarap sanang kampihan. Kasi tama naman. Alam nyo, with all honesty, talaga mahirap mag-maintain ng sasakyan. Kailangan talaga ng presyo mataas. So, 40 pesos hindi yon makatarungan. Sa tingin ko sa totoo lang, hindi makatarungan yon. Sa tingin ko 70 pesos makatarungan yon. Ang problema ko lang kasi, kaya ang hirap ipaglaban ng mga taxi kasi ang daming mandarambong na taxi driver. Pasensya na ho pero totoo ho. Ewan ko, maybe because mababa ang rate nila, kaya sila nagiging gahaman. Totoo, minsan talaga puwersahan na mabibwisit at magagalit sila pag hindi mo binigyan ng dagdag. O kaya, mangungontrata. Diba? Iyon ang masakit doon. Kaya sana sa akin, okay lang sana kung talagang totohanin nyo. Sige, 70 flag down. Pero wala na kayong hihingi na additional. Yun na mahirap kasi. Diba? Okay lang sana Alam mo, halimbawa, di ba? I mean, ako, experience ko sa Japan, sa London, mataas ang flag, talagang grabe yung presyo pagka, kahit sa Hong Kong, mahal din ang taxi, di ba? Pero hindi naman yan yung mayat-maya, kamot ulo. Traffic, brad. Traffic, oh. Di ba? Sa pilitan yung traffic. Parang ngayon lang nagmaneho. Ganun O, di ba? Si kamot ulo taxi driver. Ganun lagi yun. Tapos, kailangan mo talaga magdagdag. O kaya naman, hindi ka pa nakakasakay, kailangan may presyo na ibibigay. Di ba? Yan, tama, marumi pa yung taxi. Kaya nga siguro, kaya rin walang nakukuhang empathy etong mga taxi driver dahil ang pangit kasi ng serbisyo. Yun ang totoo dyan Kaya, kasi alam mo, ito ewan ko, siguro naman kayo rin kay sino man sa inyo, na, I'm pretty sure, even if you're not rich, but if you see the service ng waiter, service ng Grab, mabait, nagbibigay naman kayo ng kusa ng tip Di ba ho? Sigurado ko ginagawa nyo yan. Pero kung bastos pa, sapilitan pa yung trip, mas masarap, baratin. Di ba, totoo naman? Ako, kunwari pagka umuulan, kasi isasabihin sa'yo ng Grab it's raining. Di ba, pag kunwari, papadeliver ka, tapos, minsan, nakakaano ko nung cancel ng cancel. Na-irritate ako, cancel ng cancel. Pero pag hindi nag-cancel, tapos ang bait pa sa chat nung driver, binibigyan ko talaga ng tip. More than dun sa bayad na ibinigay ng Grab sa kanya. Bakit? Kasi mabait di ba? Maganda yung serbisyo at talagang kahit umuulan, ang sipag nitong batang to Alam mo yung pakiramdam na
masarap ngang bigyan ito. Kasi nga, alam mong masipag. Yung problema sa taxi, ang baho na, may putok pa. Diba? Parang hindi nililinisan. Kakarag-karag. Parang may ipis na maliliit. Tapos, kasasakay mo pala, nagre-reklamo na. Alam mo yun, dinaig pa yung jowa mo sa reklamador. Diba? Mararamdaman mo yun Kaya minsan tuloy, ang hirap ipaglaban na taasan yung kanilang flag down. Kasi nga, Eto kaya ng tao magbayad. Bakit ho? Kasi kung hindi magiging successful ang Grab. Tandaan niyo yun. Okay? Bakit ang tao mas gustong mag-Grab na lang kaysa sa mag-taxi? One, ayaw nila yung unpredictable yung presyo. Kaya nga sila nag-Grab para kung ano talaga yung presyo, yun na yun. Diba? Pangalawa, maganda serbisyo kahit papaano. Compare mo naman sa isang taxi. Diba? Kung sana yung taxi maganda ang serbisyo, kahit itaas nyo yan, yung mga tao hindi maiilang Hindi nila sasabihin na, hindi kayo deserving. Pero ngayon, humihirit kayo ng taas, tingnan nyo, hindi kayo makakuha ng suporta. May surot pa. Maantot pa. Diba? Sabi nga naman, pag maayos ang serbisyo, sigurado yun, matik yun pag maganda ang kung maganda at malinis, wala sa totoo lang. Galit pa pagka... Minsan kasi, bubuksan mo yung bintana kasi nababahuan ka. Diba? Parang, gusto mo ng simoy na mahangin na maganda. Magagalit pa yun. Si Ryan! Ayan, dito sa Japan, napakalinis at napaka-honest yung mga taxi driver at ayaw pang tumanggap ng tip. Correct? Yan ang gusto ko sa Japan. Diyan talaga, no comment ako sa taxi dyan. Pag nag-tip ka, na-o-offend sila. Saan ka nakakitang bansang ganun? Pag magtitip ka, kahit ang tip mo lang mababa, na-offend sila. Kasi bakit? Ang gusto kasi nila, nakukuha nila yung bayad ayon sa kanilang serbisyo. Hindi yun dahil sa kinaawaan mo sila na bigyan ng tip. Ayaw nila yan. Kaya the best dun. Maniwala kayo. Kaya sobrang nakakatuwa sa Japan Kaya lang ubus. Kaya nga, although, ang taas. Okay? Yung taxi ko dyan, umaabot ng 2,000. 2,000 pesos. Pupunta ka lang sa isang lugar. Ganun. Walang biro. Kasi maganda naman, itsura, di ba? Parang fake taxi. Hindi, maganda talaga.